pag hindi sumunod ang Congress sa utos ng Supreme Court umattend, ayoko si Kimbo. Kaya walang puwang, walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Attorney Vic Rodriguez nagsalita na laban sa gagawing oral arguments ng Korte Suprema at patungkol sa issue ng warrant of arrest ni FPRRD sa International Criminal Court. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe na! Para sa ating future update, nagsalita na ngayon si Attorney Vic Rodriguez sa kanyang Facebook Live at dito kanyang sinagot ang mga katanungan ng iilang netizens patungkol sa issue na kung sakali umanong hindi dumalo sa nasabing oral argument, si Kongresista Stella Quimbo ay ano umano posibilidad na gagawing hakbang ng Korte Suprema laban dito. Agad naman nitong sinabi na nakaset na ang gagawing oral arguments at nailabas na ang kautusan ng Korte Suprema na ipatawag si Stella Quimbo at ang technical working group nito. Kaya wag umanong mabahala ang mamamayan dahil hindi umano pwedeng baliwalain ni Kongresista Stella ang panawagan ng Korte sa kanya. Ngayon binasag na rin ni Attorney Vic Rodriguez ang pananahimik nito laban sa umano'y pinapakalat ng maling impormasyon ng ilang news outlets sa ating bansa upang matakpan umano ang issue ng PhilHealth Fund, bicameral reports at iba pang mga issue na nagsisilabasan ngayon sa social media na umano'y kapalpakan ng administrasyon. Dagdag pa ni Attorney Vic Rodriguez na wag umano magpalinlang ang mga mamamayan laban sa diversionary tactics na ginagawa ng mga ito dahil isa raw ito sa kanilang paraan upang malihis ang totoong mga issue sa ating bansa. Samantala wala umanong jurisdiction dito ang ICC at gumagana ang judiciary system ng bansa, kaya wala umanong rason upang manghimasok dito ang ICC sa ating bansa, maliban na lamang raw kung papayagan ito ng pamahalaan. Kung matatandaan natin ni isang kaso laban kay FPRRD ay wala silang isinampa laban kay Rito. Ngayon upang ating mas maunawaan ang buong kwento, ating panoorin ang panayam kay Attorney Vic Rodriguez. Hakbang ng maisog, disiplinado, meron tayong transparency, meron tayong accountability, meron tayong peace, meron tayong security, meron tayong tamang sistema. Kay Darren, Attorney, anong mangyari kapag hindi sumunod ang Congress sa utos ng Supreme Court umattend? Ayoko si Kimbo. Ayoko pamunahan at hindi naman po tayo bahagi ng Korte Suprema. Lahat po yan ay tanging haka-haka lamang o spekulasyon at bilang tanda ng aking pagkilala, pagrespeto at paggalang sa Korte Suprema. Hayaan po natin dumating yung takdang araw ng oral argument at tingnan natin kung sino ang tutupad, susunod sa kautusan ng Korte Suprema at kung sino ang hindi. At antayin natin kung ano ang magiging disposisyon ng Korte Suprema. So, si Aning, good PM Attorney Vic, bilis eh. Kay Marie Chris, thank you. Thoughts on VP Sara impeachment, kagaya po ng ICC. Wala pong jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Ulitin ko, mula sa pinaka-basic, mula sa pinaka-unang baitang ng ating justice system, yung katarungang pambarangay mo, bukas po ang ating system ng batas. Bukas po at tumira ng ating demokrasya. Bago ka makapagdemanda ng kahit sino, kinakailangan mong dumaan sa Barangay Justice Court, sa Barangay Justice System. Bukod po dyan, bukas ang lahat ng tanggapan ng Prosecutor's Office sa ilalim ng Department of Justice. Bukas po ang tanggapan ng Ombudsman kung kayo ay may complaint, whether anonymous o papangalanan po niyo yung sarili niyo bilang complainant laban sa mga tiwali ng pang-abuso at namapagsamantalang tao gobyerno. Bukas po ang Sandigan Bayan, bukas po ang NTC, bukas po ang Regional Trial Courts, bukas po ang Court of Appeals, bukas po ang Sandigan Bayan, bukas ang Court of Tax Appeals, bukas ang Korte Suprema. Kaya walang puwang, walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Maliban na lamang sasabihin mismo ng gobyerno na meron tayong failed judicial system. Hindi naman papayag ang ating judicial department sapagkat buhay na buhay po yung ating judicial system. In fact, bakit kung hindi gumagana ang ating judiciary, bakit patuloy pa rin ang selection process sa mga nag-a-apply na maging MTC or RTC judges?
Bakit po patuloy pa rin ang pag-promote at pagproseso ng mga aplikante para maging buong dyan sa Court of Appeals, dyan sa Court of Tax Appeals, all the way hanggang dyan po sa Sandigan Body, laway sa Korte Suprema. Sapagkat kung hindi pumiiran ang ating judicial system, if we have a working judicial system, di dapat hindi na po nag-a-appoint ng mga bagong judges at justices. Di po sana hindi na nag-a-appoint ng mga bagong miyembro ng Public Attorney's Office. Hindi na po sana tayo nag-a-appoint ng mga bagong prosecutor o piskal. Kaya makikita natin sa lahat yung nagiging naratibo ng ilan na patuloy ang pagmamanipula, ang pagpupulot sa sambayan ng Pilipino na meron daw pong puwang ang ICC sa ating bansa. Wala po, walang jurisdiction ng ICC unless and until yung gobyerno mismo, not even the executive department, yung judiciary mismo magsasabi na hindi na nila kaya magpatupad ng ating judicial system sa ating bansa. Diyan lamang makakapasok ang ICC, pero malayo pa ho tayo dyan at hindi tayo darating dyan. Buhay ang ating demokrasya, buhay ang ating sistema ng justisya, kaya walang puwang ang ICC sa ating bansa. Kay Rene Boy A, isa po kayo sa pinakamagaling sa Pilipinas, Duterte pa rin, PDP, vote straight ang inyong partido, ang Team Suka. Umaasa po kami ng pamilya ko. Marami pong salamat at sana ho ay patuloy ninyo akong matulungan. Number 56 po sa Balota, yung ating mga kaibigan dito sa Region 9 na press, kanina po hinarap ko at ako'y nagpapasalamat sa kanila. Pasalamatan ko po rin yung ating mga overseas Filipino workers, yung Filipino migrants, lalong-lalo na sa Hong Kong, sa Macau at sa mainland China. At syempre, ang mga Pilipino sa buong mundo, sapagkat yung kahapon kung ginawa natin na payapang Thanksgiving at dyan sa Hong Kong ay worldwide. Hindi lamang po ito napanood nationwide, kundi worldwide. Salamat po sa KOJC at ginawa at naganap ang ating pag-aarap. Kay Pastor Apollo C. Boloy, maraming salamat sa iyong suporta at patuloy na pag-imbita sa akin. Maraming salamat kay Vice President Inday Sara Duterte sa kanyang pagdalo at higit na salamat at pagrespeto kay Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagdalo at pakikiisa sa ginawa po natin kahapon. Magpasampa po tayo. Unahin po natin yun lang, hindi ko makikita lahat. Duterte 4, yun lang muna napapakita na nababasa ko. Duterte 4, ever. Duterte forever. Pakibukas po yung camera at mikropono ninyo. Hello, ma'am. Hello, good evening, good afternoon, attorney. Pakilakasan po. I'm attorney. Ay, salamat. Singapore po kayo. Sir, Yes. PDP Pot Street. Tanong lang po, sir, kailan kayo makarating din dito sa Singapore? Hindi ko marinig. Need namin kayong makahalap. Ayan, sorry. Ako pala may diferensya. Ano ho yun? Sorry. Singapore. Yes. Singapore. Pot Street, PDP, sir. Maraming Attorney. salamat. Mag-iingat po kayo dyan. Kagaya po ng sinabi ko kahapon sa ating mga Filipino migrants at Filipino workers, kagaya po ninyo dyan sa Singapore. Maraming salamat sa inyong ambag at contribution sa ekonomiya at sa ating inyong ambag sa nation building. 38.5 billion US dollars ang naging remittance po ng mga OFW na katulad ninyo sa ating pagtala. Kanya naman po tayo na tumutong sa hamon na maging tunay at maisog ng posisyon sa Senado, makababantayan po yung ating tao ng budget nang hindi naman masayang yung inyong remittance taxes na nagiging ambag sa ating nation. Maraming po salamat, Duterte forever dyan sa Singapore at Sir, tulungan niyo po nakapunta po ba kayo dito? Nakapunta po hindi, ba ang mga PDP dito? hindi ko pa po matitiyak pero meron pong plano pero hindi ko pa po matiyak. Malalaman po ninyo, malalaman po ninyo. Thank you, thank you. Salamat po at sana Thank you. matulungan niyo akong mga kampanya dyan sa Yeah. Singapore. Yes, kampanya namin po lahat ng PDP. Dapat. Thank you. Maraming salamat. Di pa tayo po Thank you, sir. magkakaroon. Thank
yung mata ng agila. Mata ng agila, kayo na po. Pakibukas ang camera at ang GoPro.